Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayong matuto ng panibagong aralin? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ang paksa natin ngayong linggong ito ay ang patakarang piskal. Tatalakayin natin ang tungkol sa pambansang budget at malalaman din natin ang iba't ibang uri ng buwis. Para sa pagsisimula ng ating aralin, nais kong pansinin ninyo ang mga nasa larawan at sabihin kung ano-ano ang mga nakikita ninyo. Anong mensahe ang mabubuo mo mula sa mga larawan? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Isa sa mahalagang elemento ng isang bansa ay ang pamahalaan. Ito ang kumakatawan sa isang sektor ng ekonomiya na nagkakaloob ng mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ang sektor na ito ay tinatawag na publikong sektor. Isinasaalang-alang ng pamahalaan kung ano-ano ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, kaya naman pinag-aaralan nitong mabuti kung paano niya matutugunan ang mga ito sa pamamagitan ng tamang paglalaan ng mga pondo para sa bayan. Unawain natin ang konsepto ng patakarang piskal. Ang patakarang piskal ay tumutukoy sa behavior ng pamahalaan patungkol sa paggasta at pagbubuwis ng pamahalaan. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa polisiya ng pagbabudget. Ang patakarang piskal ay tumutukoy din sa paggamit ng pamahalaan sa pagbubuwis at paggasta upang mabago ang galaw ng ekonomiya. May dalawang paraan ang ginagamit ng pamahalaan sa ilalim ng patakarang piskal upang mapangasiwaan ang paggamit ng pondo nito bilang pangangalaga sa ekonomiya ng bansa. Ang una ay ang expansionary fiscal policy. Ito ay isinasagawa ng pamahalaan upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Ipinapakita sa kondisyong ito na ang kabuang output ay mababa ng higit sa inaasahan dahil hindi nagagamit ang lahat ng resources. Karaniwan ding mababa ang pangkalahatang demand ng sambahayan at walang insentibo sa mga namumuhunan na gumawa o magdagdag pa ng produksyon. Magdudulot ang ganitong sitwasyon ng mataas na kawalan ng trabaho at mababang buwis para sa pamahalaan. Upang matugunan ang ganitong sitwasyon, ang pamahalaan ay karaniwang nagpapatupad ng mga desisyon upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya. Karaniwang isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggasta sa mga proyektong pampamahalaan o pagpapababa sa buwis, lalo na sa panahong ang pribadong sektor ay mahina o may bantang hihina ang paggasta. Dahil dito, ang mamamayan ay nagkakaroon ng maraming trabaho at mangangahulugan ng mas malaking kita. Sa bahagi ng bahay kalakal, lumalaki rin ang kanilang kita. Sa pagdagdag ng kita, nagkakaroon ng paggastos ang mga mamamayan at ang bahay kalakal na makapagpapasigla sa ekonomiya. Ang contractionary fiscal policy naman ay ipinapatupad ng pamahalaan kung nasa bingit ng pagtaas ang pangkalahatang presyo sa ekonomiya. Karaniwang nagaganap ito kapag lubhang masigla ang ekonomiya na maaaring magdulot ng overheated economy na mayroong mataas na pangkalahatang output at employment. Ang ganitong kondisyon ay hihila pataas sa pangkalahatang demand sa sambahayan at insentibo naman sa mamumuhunan na patuloy na magdadagdag ng produksyon. Magdudulot ang sitwasyon na ito ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin o implasyon. Sa ganitong pagkakataon, ang pamahalaan ay maaaring magbawas sa mga gastusin nito upang mahila pababa ang kabuoang demand. Inaasahang sa pagbagsak ng demand, hihina ang produksyon
dahil mawawalan ng insentibo ang bahay kalakal na gumawa ng maraming produkto. Magdudulot ito ng pagbagal ng mga ekonomiya. Liliit ang pangkalahatang kita na pipigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at makokontrol ang implasyon. Ganito rin ang sitwasyon na maaaring mangyari kapag nagtaas ang pamahalaan ng buwis. Mapipilitan ang mga manggagawa na magbawas ng kanilang gastusin sa pagkonsumo dahil bahagi ng kanilang kita ay mapupunta sa buwis at kukunin ng pamahalaan na makakaapekto sa kabuuang demand sa pamilihan. Alamin naman natin kung ano ang pambansang budget. Ang pambansang budget ay ang kabuuang planong maaaring pagkagastusan ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Ito rin ang nagpapakita kung magkano ang inilalaang pondo ng pamahalaan sa bawat sektor ng ekonomiya. Kung ang revenue o kita ng pamahalaan ay pantay sa gastusin nito sa isang taon, masasabing balance ang budget. Subalit kapag mas malaki ang paggasta ng pamahalaan kaysa sa pondo nito, nagkakaroon ng budget deficit. Ang budget ng bansa ay inihahanda ayon sa mga prayoridad ng pamahalaan. Ang pagbibigay ng serbisyo ang pangunahing pinaglalaanan ng pamahalaan ng pondo tulad ng edukasyon, pangkalusugan, social welfare at iba pa. Ang pagbabudget ay maaaring ayon sa sektor, ayon sa expense class, ayon sa rehiyon, ayon sa iba't ibang kagawaran ng pamahalaan at special purpose fund. Saan nga ba nagmumula ang kita ng pamahalaan? Ang pamahalaan ay nangangailangan ng salapi upang maisakatuparan ang napakarami nitong gawain. Ang pamahalaan ay nakakalikom ng salapi sa pamamagitan ng buwis at iba pang pinagkukunan nito tulad ng kita mula sa interes ng salaping nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang buwis ang pinakamalaking pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa sapilitang kontribusyon na kinokolekta mula sa mamamayan. Mga kaloob at tulong mula sa mga dayuhang gobyerno at mga pribadong institusyon, at mga kinita mula sa pagbebenta ng ari-arian ng pamahalaan at mga kumpanyang pag-aari at kontrolado ng pamahalaan. Ang tinatawag na kita ng pamahalaan ay tinatawag na revenue. Kung walang pondo ang pamahalaan, hindi ito makapagbibigay ng produkto at serbisyong kinakailangan ng taong bayan. Alamin naman natin ang iba't ibang uri ng buwis. Ito ay nahahati sa tatlong kategorya. Ayon sa layunin, ayon sa kung sino ang apektado, at ayon sa porsyentong ipapataw. Unahin nating ipaliwanag ang mga uri ng buwis ayon sa layunin. Mayroong tatlong uri ng buwis ayon sa layunin. Ang una ay para kumita o revenue generation. Ang pangunahing layunin ng pamahalaan na ipataw ang mga buwis na may ganitong uri ay upang makalikom ng pondo para magamit sa operasyon nito. Ang mga halimbawa ng revenue generation ay sales tax o mga buwis na ipinapataw sa mga produkto at serbisyong kinukonsumo natin. At isa pang halimbawa ay ang income tax o ang mga buwis na kinakaltas sa sweldo ng mga manggagawa. Pangalawang uri ay para magregularisa o regulatory. Ipinapataw ang ganitong uri ng buwis upang mabawasan ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Ang halimbawa nito ay ang excise tax. Ang excise tax ay ipinapataw sa mga produkto gaya ng sigarilyo, alak, gasolina at iba pa. Pangatlo ay para magsilbing proteksyon. Ito naman ay ipinapataw
upang mapangalagaan ang interes ng sektor na nangangailangan ng proteksyon mula sa pamahalaan o proteksyon para sa lokal na ekonomiya laban sa kompetisyon. Ang halimbawa nito ay ang taripa. Ang taripa ay buwis na ipinapataw sa mga imported na produktong ipapasok sa ating bansa. Ikalawang kategorya ay ang mga buwis ayon sa kung sino ang apektado. Ang mga uri nito ay ang tuwiran o direct tax at hindi tuwiran o indirect tax. Ang tuwirang buwis ay ipinapataw sa mga individual o bahay kalakal. Ang halimbawa nito ay ang withholding tax na binabayaran kada taon. Samantalang ang indirect tax naman ay ipinapataw sa mga kalakal at paglilingkod kaya hindi tuwirang ipinapataw sa mga individual. Ang halimbawa naman nito ay ang value-added tax. Bilang consumer, apektado ka ba sa value-added tax? Saan mo ito kadalasang nakikita? Maaari mong i-comment ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Ang ikatlong kategorya ay ayon sa porsyentong ipinapataw. Mayroong tatlong uri ng buwis mula dito. Ang proportional, ibig sabihin, pare-pareho ang porsyentong ipinapataw anuman ang estado sa buhay. Halimbawa ay ang pagpapataw ng 10% na buwis sa mga mamamayan, magkaiba man ang halaga ng kanilang kinikita. Sa progressive naman ay tumataas ang halaga ng buwis na binabayaran habang tumataas ang kita ng isang individual o korporasyon, samantalang ang regressive naman ay bumababa ang antas ng buwis kasabay ng paglaki ng kita. Bago magtapos ang ating talakayan, ay nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan sa maikling pangungusap. Bilang mag-aaral, paano ka makapag-aambag ng buwis na makatutulong sa iyong komunidad? Ipaliwanag. Batid kong marami kayong natutunan ngayong araw. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe upang palagi kayong updated sa ating talakayan. Hanggang sa susunod na talakayan, magandang buhay!